Ano ang nangyayari kapag tinanggap natin si Kristo? Number 1, pinatawad ang ating mga kasalanan. Kolosas 1:13 hanggang 14. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. So, dati raw po ay nasa kaharian tayo ng kadiliman, pero tayo nalipat. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo ang sarili natin ang naglipat sa ating mga sarili. Tayo inilipat ng Diyos. Mula sa kaharian ng kadiliman, tayo po ay kanyang inilipat sa kaharian ng Ama ng Kalangitan. Amen? What a blessing. Awit 103 verse 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niyang inilayo sa atin ang ating mga pagsuway, ang ating mga kasalanan. So, we have been transported from death to life, from darkness to light. So ang pangunahing katotohanan dito ay lubos na pong pinatawad ng Diyos ang mga nagtiwala kay Kristo. So pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, wag na natin itong balikan. Yun ang ibig sabihin, okay? Number 2, ano bang nangyayari kapag tumanggap tayo kay Kristo? Tayo'y naging anak ng Diyos. Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Not everybody could be called anak ng Diyos. And how blessed you are because you are a child of God. Ngayon, maraming magpoprotesta, grabe naman kayo lang ba ang anak ng Diyos, di ba? Mayayabang daw tayo kasi tayo ang nagke-claim na anak tayo ng Diyos. Hindi po tayo ang nagke-claim noon, John 1:12, di ba? Subalit lahat ng tumanggap kay Kristo, di ba? Yung mga tumanggap lang kay Kristo, ikaw ba alam na alam mo sa puso mo 100%, 1,000%, 1,000,000% na tinanggap mo si Kristo? Yes. So, you have the right to become child of God. Now, ikaw na nanonood ngayon, ikaw ba sigurado mo na sa puso mo tinanggap mo si Kristo? Tapos ang usapan. Kung ang sagot sa tanong na yan ay hindi mo alam kung tinanggap mo si Kristo, hindi ka anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Juan 1:12, sila na tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan. Anong pangalan yon? Ang pangalan yon ay pangalang Jesucristo. Sila na tumanggap kay Jesucristo ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So ikaw ay anak ng Diyos. That's why you try to live, on your own. You cannot live a righteous life. But with the help of the Holy Spirit of the living God, He will enable you, empower you, give you the ability to live according to His will. And then, you can be called and you have the right to become a child of God. Romans 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup or the spirit of adoption. Bilang mga anak na sa pamamagitan niya ay sumisigaw tayo ng Abba, Ama, Abba, Father. Napakaganda ng verse na to, Romans 8:15. Amen? Tayo raw po ay hindi tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan. That's why we can tell the devil, flee devil, get out, lumayas ka, wala kang karapatan sa akin. Ako'y anak ng Diyos. Ano pa ang pangatlong nangyayari kapag tinanggap mo si Kristo? Tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Meron kang buhay na walang hanggan. Whether you believe it or not. Talaga? Oo. Kahit paniwalaan mo man to o hindi. Marami ang nagsasabi, hindi sila sigurado kung anong mangyayari sa buhay nila pag namatay sila. Pero ikaw na anak ng Diyos, tinanggap mo si Kristo bilang Diyos Panginoon at tagapagligtas. Ano ang nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. O tingnan natin yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman na sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo nagsasabi noon, hindi tayo nagka-claim noon ang salita ng Diyos. Siya raw na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay may buhay na walang hanggan.